Alright, ako na naman mga kaibigan. Update na naman tayo dito kay Pastor Apollo Kibuloy na eto na nga, nilawakan na ang operation about sa manhunt. A manhunt operation dito kay Pastor Apollo Kibuloy na kahit sino na mga kaibigan, kahit sinong Pilipino ay pwede na siyang arestuhin. Ayon sa balita na talaga namang nagte-trending ngayon, ito pa rin si Pastor. Paghahanap kay Apollo Kibuloy, nilawakan na sa buong Pilipinas na. Oh, ito na. Nilawakan pa ng NBI sa labas ng Davao Region ang paghahanap kay Pastor Apollo Kibuloy. Sabi naman ng PNP, kahit mga ordinaryong mamamayan, pwedeng umaresto sa pastor habang may umiiral na arrest warrant laban sa religious leader. Oh, ayan mga kaibigan, maliwanag pa sa sikat ng araw sa balita, okay? Na kahit ordinaryong tao ay pwede na siyang hulihin. Public enemy number 1 na yata ito, si Pastor na talaga namang dapat daw na lumabas na at magpaliwanag na dahil ang isang bayan ng Kapilipinasan ay gustong-gusto nga siya makita. Okay, ito na, continue ulitin natin ito ba? Tawakan pa ng NBI sa labas ng Davao Region ang paghahanap kay Pastor Apollo Kibuloy. Ibig sabihin niya, nilawakan lampas na Davao Region, ibig sabihin buong Pilipinas na yan, okay? Hindi lang sa Davao kasi nga wala na yata doon sa Davao inalugog na ang mga location kung nasaan si Pastor ay natili talagang wala, zero. Zero siya. Ibig sabihin hindi siya makita. Kaya nilawakan, ibig sabihin sa labas ng Davao kung saan tumago. Continue lang. Naman ng PNP, kahit mga ordinaryong mamamayan, pwedeng umaresto sa pastor habang may umiiral na arrest warrant laban sa religious leader. Nasa frontline ng balitang yan, si Jenny Dongon. 7 araw na lang ang natitira sa palugit para mahanap ng mga otoridad si Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy. Nako, ay 7 araw na lang. Ibig sabihin talagang may due date mga kaibigan pag lumampas ang 7 days na paghahanap, ano na mangyayari? Naku, baka ito na ay buhay-buhay na. Paghahanap kay Pastor Apollo Kibuloy, nilawakan na sa labas ng Davao Region. Naku, nakakatakot ito. Pastor, lumabas ka na. Mawa ka sa sarili mo. Baka mamaya iba na ang maging hatol sa iyo. Buhay o todas, ganun ang hatol. Naku, mahirap yan. Pag ganyan na. Di ba? Hanggat mainit-init pa, hanggat maaga-aga pa, lumutang ka na. Naku, ibang klase nito mga kaibigan. Kasi nga, mga kapulisan, naiinis na. Naiinis na kay Pastor. Ayaw lumabas Hinainan warrant of arrest ng pastor para sa kasong child abuse. Okay. Si Jenny Dongon. Ayan 7 araw na lang ang natitira sa palugit para mahanap ng mga otoridad si Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy. Naiinis na yung nakangiti lang pero pansin ko naiinis yung mga continue lang Hinainan ng warrant of arrest ang pastor para sa kasong child abuse at sexual abuse. Kung hindi pa rin siya mahanap, ibabalik sa korte ang 2 warrant of arrest ng Davao City Regional Trial Court Branch 12. Maghihintay ulit ng panibagong warrant o kung anuman ang magiging desisyon ng korte sa kaso ng pastor. Ganon? Ibig sabihin pag hindi na ibabalik doon sa okay, yung mga kaibigan ibabalik ang warrant of arrest at hahinan ng panibago. Mas matindi siguro. Continue lang Kaya naman hindi na lang sa Davao Region nakatutok ang tracking team na binubuo ng PNP, CIDG at intelligence community. Grabe yung ito naghahanap ng kay Pastor ito. Isang batalyon na yata ito Isang batalyon kapulisan na Talaga naman si Pastor. Hunt operation po yan. Since he was not located within the area po of Davao, then yung ating tracker teams po would also implement doon sa mga areas na sa tingin po nila na possible na kinakokoonan po ni Pastor Kibuloy. Talagang full operation ito ng mga pulis mga kaibigan 100% kung sa ito red alert na si Pastor Apollo Kibuloy. Parang ganun na rin ito parang red alert ang tinatawag, yung public enemy number 1 ganun, yung pelikula yan ni yung pelikula ni Red for White. Hinahanap siya.
Nako, kaya lang ito kay pastor nito, akala ko ba naman sa pelikula lang nangyayari. Kasi nga pag sinabi na kahit ordinaryong mamamayan, pwede nang arestuhin si pastor, ngayon lang ako nakarinig yan eh. Ay ibang klase na talaga yung mga kaibigan. Ibig sabihin, wanted ka na nun. Naku, Diyos mio. Dapat talaga mag-aresto lang, police at NBI, mga nasakwan. Pero pag ordinaryong mamamayan na, naku, mahirap na. Sige lang ha, continue lang tayo mga kaibigan. Ulit ko, reaction video lang ito dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Na yan na nga, continue pa rin ang manhunt operation. Hinihikayat din ng PNP ang publiko na makipagtulungan sa kanila sa pag-aresto kay Kibuloy. Even po ang civilian po ay po pwede pong i-implement po ito. Basta makita po siya dahil ito po ay warrants of arrest ng issued na po ng ating mga korte. Ayun naman pala, galing naman pala sa kapulisan mga kaibigan na yun na nga. Na kahit siguro ikaw lang ay halimbawa naglalaba ka sa ilog. Nakita mo doon si pastor, pwede mo nang arestuhin yan. Hindi bawal yun, legal yun kasi may order ng ganito. Okay, halimbawa naman na ikaw ay nasa maakyat ng puno ng nyog, okay? Pagtingin mo sa baba, nakita mo si pastor, tumatago doon, ay pwede mong lapitan at arestuhin. Kasi nga, mamayan ka, people of the Philippines na, kalaban mo yan. Yan ang tinatawag. Pastor Kibuloy versus people of the Philippines. Narinig yan sa sa mga korte. Continue lang. Nagbabala rin ng PNP sa sinumang nagkakanlong kay Kibuloy na posible rin silang managot sa batas. Ayun lamang. Okay, yan ba magkanlong dyan ay si X? Paano na? Yan ang malaking tanong mga kaibigan. Ay paano nga kung si pastor ay lumaban? Halimbawa na aresto. Halimbawa nandun sa sa bahay ni X. Tapos, ngayon, confirm na nasa kwarto. O kaya nasa underground, doon na, may nagsumbong na kasimbahay, mga ganyan. Nandito si pastor sa bahay ni X. Kumpirmado, may video, ganyan. Paano yan ngayon? Magulo yan. Naku. Sigurado ito. Ay kung ayaw pa rin ilabas. Ayaw, wala kang ilabas. Ganun. Wala nang batas-batas. Ganyan ang mga taong palaban eh. Wala nang batas-batas. Magkakaduguan na tayo dito. Ay durog. Kung ang dapat madurog. Mahirap na. Yan mga pulis Kung i-implement po ito. Basta makita po siya dahil ito po ay warrants of arrest ng issued na po ng ating mga korte. Nagbabala rin ng PNP sa sinumang nagkakanlong kay Kibuloy na posible rin silang managot sa batas. 3 araw nang pinupuntahan ng NBI at mga pulis ang pag-aari ni Kibuloy sa Davao at Samal Island. Naku, 3 araw pa, balik-balik. Ay talaga naman, ito si pastor. Ang gaganda pala ng mga ni pastor, mga sa kingdom mga chicks. Ibig sabihin mga member, mga babae, ang ganda. Yan ang mga kutis Pilipina. Bagay, sila naman, hindi naman sila dyan, wala silang kanyan, wala silang kaso. Iba sila, si pastor talaga may kaso talaga dito. Sila, hindi naman kasalanan nila na maging member ni pastor. Kasi nga, para sa kanila, naniniwala sila sa mga ganyan-ganyan, ganun-ganun. About naman kay Jesus yun, paliwanag. Siguro magaling ngangal-ngal si pastor. Na ganito, tayo ay talagang totally, ako ay anak ng Diyos. Isang press button ko lang sa Pilipinas, lubog ang Pilipinas. Ganun may mga padalin ni pastor na ganun. Isang press ko lang, sarado ang ABS-CBN. Ayun nga, sarado nga. Natuluyan ng ABS. Ibig sabihin si pastor malakas sa langit. Kasi nga nung dati, yung ABS-CBN, sabi ni pastor, gusto nyo, ipasara ko yung ABS-CBN. Sabi ni Vice Ganda, di nga, pasara mo, di ba? Makalipas ng ilang panahon, sarado na. Malakas sa langit si pastor. Nako. Pero reaction video lang tayo mga kaibigan dito sa manhunt operation Continue lang. Yung nasabi ko lang yung mga member ni Pastor Apollo Kibuloy ay walang kasalanan yan. Okay? Yan ay mga lang naniniwala kay pastor na bala sila. Okay? Pero doon lang tayo kay pastor na talagang totally pwede nang arestuhin.
Continue lang. Maayos namang tinanggap ng mga abogado at ilang miyembro ng KOJC ang arrest warrant. Ayon sa korte, dapat personal na pumunta si Pastor Kibuloy sa Regional Trial Court para magpiyansa. Bagamat itinuturo... Tama nga naman. Pwede nga naman pala siya magpiyansa. Halimbawa, sumuko. Pwede naman siya magpiyansa. Dami niya pira eh. O ito, suko ako ngayon. O, piyansa na rin ako ngayon. Ganon. Ito pira. Sabi mga may piyansa eh. Siyempre, narinig niya ng mga sambayanan. O, piyansa. O, tago na ulit. O, di ba? Ang galing. Kaya lang, pag piyansa, panibagong kaso na naman. Diretso na ito sa tingin ko. Halimbawa, sumuko si Pastor, sa tingin ko lang yung honest review lang, okay? Si Pastor, kung halimbawa sumuko yan, diretso na ito, swak na ito sa balde. Alam na. Continue lang. Ayan Ito. Magno Aquino. Benigno Aquino. Basa ko Magno Aquino eh. Benigno S. Aquino. Aquino pala ito eh. Hall of Justice, Davao City. Talaga naman. Bakit may mga pangalan na ganyan na totoo lang. Yung mga building, may lang mga nakapangalan. Katulad yan, Ninoy Aquino Airport. Dapat hindi, nakapangalan sa tao eh. Dapat Philippines Airport. Dapat ganon. Katulad dito, Benigno S. Aquino Hall of Justice. Para namang paano naman kung dyan pinunta si Kwan, mga Aquino, kanila yung building. Parang hindi patas. Dapat Davao City, okay. Davao Hall of Justice. Dapat ganun lang, mga kaibigan. Nakapangalan sa sambayan, okay. Philippines Davao Justice. Ganun. Benigno sa akin. Napansin ko lang, nabasa ko lang. Alright. Continue lang tayo kaya Pastor. Ring ng pugante si Kibuloy, hindi pa raw siya kinukonsiderang armado at mapanganib. Yung mga church members, mga officers ng Kingdom of Jesus Christ, pagdating natin, pinapapasok tayo kaagad. Sinasamahan tayo without any resistance naman. And wala kami nakikita meron silang mga armas base doon sa actual nating pag-serve ng warrant of arrest. Wala namang resistance, no? In fact, gusto nilang ipahalugog yung buong compound. But this compound were too big. Hindi natin kakayanin. Nauna lang sumuko ang 5 kapwa-akusado ni Kibuloy sa kasong child abuse. Pero pansamantala sila nakalaya matapos magpiyansa. Hindi lang nakalaya na nga rin. Kaya lang si Pastor lang talagang matindi. Matindi ang kaso. Continue lang. Tiniyak naman ng NBI ang kaligtasan ni Kibuloy oras na sumuko o maaresto. Pero di diretsahang masagot ng mga otoridad kung magagarantiya din nila ang kaligtasan ng pastor oras na FBI na sa Amerika ang makakuha sa kanya. Naku, yun ang mahirap mga kaibigan, okay? Dito sa Pilipinas, safe si pastor, kaya lang pagdating sa Amerika. Ibig sabihin talagang totally isusurrender. Isusurrender sa medyo tama nga yata ang hula ni pastor Pagkatapos siya sa Pilipinas, susurrender na sa Amerika. Kasi may mga ganong pangyayari mga kaibigan eh. Parang yung drug cartel sa Mexico. Okay? Ngayon, naggawa ng kalukuhan sa Amerika. Ngayon, nung naggawa siya ng kalukuhan sa Amerika, nagkaroon ng kaso-kaso kasi nga drugs eh. Okay? Bumalik sa Mexico. Nung bumalik sa Mexico, nahanap buwan din siya sa Amerika. Nahuli ngayon doon sa Mexico. Sabi nung sa Amerika, maraming kasalanan yan dito sa Amerika kasi nga drug cartel, ganyan, gano'n. Okay. Alburin na namin yan. Ayun na, binigay ng Mexico dito sa Amerika. Bahala na kayo, marami palang kasalanan dito sa Amerika. Inyo na, ikulong nyo na yan. Baka possible na gano'n mangyari mga kaibigan kay pastor. Bahala sila dyan. Ulitin natin para maintindihan natin. Oras na sumuko o maaresto. Pero di diretsahang masagot ng mga otoridad kung magagarantiya din nila ang kaligtasan ng pastor oras na FBI na sa Amerika ang makakuha sa kanya. Yan na nga sinasabi ko, FBI sa Amerika. Okay? Nasa listahan din kasi ang pastor sa most wanted ng US dahil sa mga kasong child sex trafficking. Naku, alam niyo mga kaibigan, sa Amerika, ito si pastor, sa totoo lang, 2 million ang nito. 2 million ang patong sa ulo. 2 million US dollar. Sinabi na rin yan ni pastor. Magkano sa peso yon? Nasa 100 million. Napakalaki mga kaibigan. Paano kaya halimbawa mag-release ang... paano ngayon? Halimbawa si pastor ay ordinaryong tao ang nakakahuli sa kanya. Ganon.
Ibig sabihin, may reward yung tao na yon. Ay, kaya lang, mayroon yung mga reward eh. Wala akong tiwala siya sa mga reward kasi may mga istorya na ano eh. Yung mga nakakuha ng reward, hindi talaga totally sila ang nakikinabang. Yung mga, siyempre, kung sino daw makakapagturo siya ang makakuha ng reward. Pero nung nagkaturuan na, yung tomorrow, wala na. Manong, kala ko tinuro mo yung pinaka most wanted ng ganyan-ganyan. Dapat may makukuha ka ng mga 10 milyon. Tataka ka, bakit kamuti pa rin ang ulam mo hanggang ngayon na? Wala nakuha. Ganon. Pero balik tayo ulit kay Pastor Paghanap kay Pastor Apollo Kibuloy, nilawakan na sa loob ng Davao. Wala na tayo dito kay Kulay. Continue lang Nagbabalita mula sa frontline, Jenny Dongon, News 5. Napatapos na mga kaibigan, yun lang pala yun. Okay, ito yung napakagaling na newscaster sa ano ito? Real na real ito. Ano ba itong balita na ito? News everywhere pala ito. Talagang ibang klase ito mga kaibigan. Bahala na kayo. Kung makita nyo si Kibuloy, turo nyo na lang. Ayan si Kibuloy ganon. Kung arestuhin nyo, bahala na rin kayo. Ito, hawak na namin si Kibuloy. Nasaan na yung reward? Di ba? Ito na si Kibuloy. Nasaan? Tumakbo kanina. Nakita ko dyan sa may gumagapang Gumagapang sa kwan. Nakita ko. Pag nung pinuntahan, hindi man ito si Kibuloy Ay, ano lang pala kamukha lang. Di ba? Pero sa tingin ko talaga si Kibuloy nakatago na sa mga underground. Yun lang tingin ko. Alright. Okay, hanggang dito na lang. Subscribe sa channel. Don't forget, comment. Bye-bye. Thank you.